So hello, what's up mga J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video. So sa video na to, phone comparison naman ulit tayo. So matagal-tagal dito yung phone comparison. Phone comparison tayo between naman sa iPhone 13 versus the iPhone 13 Pro. So ano ba ang perfect na iPhone na pwede nyo ma-purchase dito sa Green Hills? So tara mga J-Vlog, check natin. So yan, tingnan nyo yung background natin. Dito naman tayo sa Green Hills. So medyo bigla-bigla tayo nagko-content. At ngayon, ang topic natin is phone comparison ulit ng mga iPhones na hindi ganun nagkakalayo yung presyo. So our topic is the iPhone 13 versus the iPhone 13 Pro. So yun, both nasa 13 series, base variant, and yung pinakamurang Pro model which is the iPhone 13 Pro. Hindi nga sila nagkakalayo ng price sa Green Hills. So first is, saan pa muna tayo makakabili ng mga legit na iPhone sa Green Hills? Wala na iba kundi dyan sa ZMB Cellphone and Accessories. Ngayon June is XB19 po sila. CMB Gadgets, Tolex A07, of course, Maling Gadget Shop XE7. So doon naman tayo sa pricing ng iPhone 13 and ng iPhone 13 Pro. iPhone 13, ang presyo nitong 128 ay nasa ano siya, re-range siya sa 24 to 25,000 pesos, mga ganun, and may cashback pa nga yan. Tapos yung 128 nito naglalaro sa 30 to 31,000 pesos. So makikita nyo, napakalit lang naman ng difference. So medyo naguguluhan yung iba rin kung ano ba, magpo-pro ba ako, magdadagdag lang ako ng few thousand of pesos, tapos naka-pro na ako, or stick ako sa base variant ng iPhone 13. Ano bang pinagkaiba nila? Kaya itong video na to ay para sa inyo, sa mga naguguluhan kung ano nga ba ang perfect na iPhone na pwede nyo ma-purchase dito sa Green Hills ngayong 2024. 256 ng iPhone 13, nag-range yan sa 27 to 28K. Depende, nag-iiba-iba kasi presyo nila. Ganoon lang tayo sa estimation na lang or range. Tapos iPhone 13 Pro naglalaro to sa 34,000 pesos to 35,000 pesos. Depende rin sa presyo yan or sa freebies na makukuha nyo or sa package. Kasi meron nga sa ibang shop tulad na lang sa CMB Gadgets, meron siyang with package and basic package. Pero dito kay Ate Annette, ano na lang sila, basic package. Tapos kayo na kung may choice na kayo kung mag-stick ba kayo sa basic package or yun, bibili nyo na lang yung package nila, yung gift box kumbaga. So yun, konti nga lang talaga difference sila. Marami talagang naguguluhan. Dito sa video na to ay hopefully matulungan kayo sa inyong buying decision. First of all, the specifications of the iPhone 13 and the iPhone 13 Pro. Both ay powered ng Apple A15 Bionic chip. So no worries about sa chipset. Parehong-pareho lang ng lakas, parehong-pareho ng performance sa gaming. And ang pinagkaiba lang nila mga J-Vlog, look sa camera. Pro performance sa 13 Pro. And itong iPhone 13 ay merong dual diagonal camera. Ang wala po sa iPhone 13 na camera is of course the telephoto lens. So ito kasing 13 Pro, triple rear camera setup, 12 megapixel main, 12 megapixel telephoto, and 12 megapixel ultra wide camera. And ito nakikita nyo yung black na to is the LiDAR scanner and of course yung flash nya. And dito naman sa iPhone 13 is meron siyang diagonal camera module with 12 megapixel main and 12 megapixel ultra wide camera. So when it comes sa pag-take ng video, resolution, both ay support ng 4K video recording, mapa-rear at front camera. Ang pinagkaiba ng lente ng main camera ng iPhone 13 and the iPhone 13 Pro is of course the aperture. Lods, ano ba yung aperture? The aperture means yung pag shoot sa low light. Lower aperture means better performance sa low light. So f1.5 aperture ang iPhone 13 Pro. iPhone 13 is f1.6 aperture. So kung naghanap kayo ng pro performance sa camera, go for the iPhone 13 Pro. Napakaganda ng camera na solid. And syempre ako ay naka iPhone 13 Pro din. Ito, daily driver ko, iPhone 13 Pro, napakaganda. So ako rin naman nung bumibili ako dito sa GH, nag-iisip ako magte-13 ba ako, makakatipid ako sa 13 or should I stick sa 13 Pro. So syempre nanalo yung 13 Pro and mamaya sasabihin ko sa inyo kung bakit mas maganda ang iPhone 13 Pro for me.
So, next is the advantage of the iPhone 13. Yes, kahit na base model sa ng 13 Pro, meron pong advantage ang iPhone 13. At ito magandang balita. Mas malaki po ang battery ng iPhone 13 compare sa iPhone 13 Pro. The iPhone 13 Pro is almost 3,100 mAh. And itong iPhone 13 is nasa almost 3,300 mAh. So, mas malaki ang battery ng non-Pro model compare sa Pro. Ayron ko kung bakit. Siguro may ginawang difference si Apple para maguluhan yung consumer. Pero sa 14 series kasi, napakalaki na ng difference nila lalo na sa chipset. Dito kasi sa 13 series, both chipset na Apple A15. Kaya marami talagang naguguluhan. Ano ba? Magte-13 Pro ba ako or iPhone 13? Ito malupit mga J-Vlog. When it comes sa display, parehong-pareho din ng screen size and of course ng quality. Both ay Super Retina XDR OLED display with 6.1 inches na screen size. Diba? Talaga malilito kayo. Kasi when it comes sa display quality, parehong-pareho ang 13 Pro and iPhone 13. Mas mura of course ang iPhone 13 compare sa 13 Pro. Ayan. And yon, ang pinaka main difference nga ng dalawang. So, tingnan natin yung design. Design of course is more premium ang 13 Pro. Stainless steel design compare sa aluminum body. Okay, so mas maganda of course ang design ng 13 Pro. Tingnan mo, napakaganda. Ano yan, Sir NTC? And the iPhone 13 is aluminum body. So, when it comes sa weight, mas mabigat ng 13 Pro, of course, kasi stainless steel siya. And mas mabigat ng iPhone 13 Pro siguro dahil sa stainless steel design. Matte glass finish compare sa glossy glass finish. Pareho lang naman yung glass, don't worry. So, yan yung side by side design comparison ng 13 and 13 Pro. Diba? Mas premium of course ng Pro series. Sa right side, meron tayong power button. Ayan. 512 na yan. Sa taas, wala tayong makikita. Second hand po yan. Sa left side is ring and silent toggle. Volume rocker, same position lang. Nagkaiba lang ng placement sa SIM tray. Ayan. Sa baba naman is meron tayong speakers, lightning, and microphone. Tapos, ang dito is both phones naman ay support ng dual stereo speakers. So, don't worry when it comes sa quality ng speakers. Napakaganda naman. And notch. Sa notch kasi, sa 13 series, nagbago na. Mas maliit ang notch ng 13 series compare sa 12 series na sobrang haba. Mas pinaliit nila sa iPhone 13. And camera. Sa camera talagang advantage ng iPhone 13 Pro. So yun, mga nagtatanong, Lods, ano ba? So ako ba kasi, ang ginawa ko kasi, nung nag-decide ako, talagang muntikan na ako mag-iPhone 13 eh. Pero inisip ko, ilang lang naman, 2,000 pesos. I think nag-isip na ako ng 13 Pro. Kasi of course sa ginagawa ko, I make contents. Kaya mas gusto ko yung mas merong better camera performance din. So yung triple rear camera setup ng iPhone 13 Pro is a huge help din. 13 series kasi may cinematic mode. Don't worry, sa iPhone 13 na basic is meron din cinematic mode. Both naman yan meron cinematic. Pero syempre, ang gusto ko rin sa 13 Pro is mas better in low light and meron siyang telephoto lens. So yon ang naisip ko. Nag-13 Pro ako dahil of course sa more premium build din, mas maganda ang camera performance. So yon, mga ka-J-Vlog, yung decision factor ko when choosing the iPhone 13 and iPhone 13 Pro. Mas ang ibabaw sa akin yung camera ng 13 Pro. Siyempre kaya nga to Pro model, di ba? Sa ganung price difference, hindi na ako nang hinayang kasi for sure matagal rin naman magamit yung 13 Pro, mga J-Vlog. And don't worry, sa 13 din matagal nyo pa rin naman magamit yung iPhone 13 dahil panigurado both phones ay pareho pong mawawala yan sa OS update dahil same chipset lang naman po itong dalawang smartphone na to, including the iPhone 14, yung base model which is iPhone 14, Apple A15 Bionic chip yan. So marami talaga nagugulahan, mag-iPhone 13 ba, 13 Pro, or iPhone 14. So sa ibang video ko, gumawa na ako ng phone comparison ng 13 iPhone 14. So panoorin nyo na lang. Pero dito sa ating phone comparison, for me, go for it. Okay po siya, mga J-Vlog. Pero yun, kung meron na talaga yung specific budget,
at yung parang budget nyo lang is iPhone 13, syempre, maganda rin naman ang iPhone 13 mga J-Vlog. Marami pa rin magagawa itong smartphone na to. At for sure, kayang-kaya pa rin ito makipagsabayan sa mga bagong labas na mid-range smartphones today. When it comes sa display, tingnan nyo yung display. Pareho kasi sila ng screen size and all. So yun nga, battery wise, when it comes sa capacity, mas malaki nga ang iPhone 13. Ito, pareho lang naman ng screen size. Parehong OLED. Ayan. Ay pala lamang din ng 13 Pro. Meron siyang 120Hz screen refresh rate. Compared dito sa 13 is 60Hz. So mas smooth yung pag-ano natin, pag-navigate natin dito sa smartphone na to. So dito rin nagsimula yung merong 120Hz screen refresh rate. So yun, meron din naman din mga gandang advantage yung 13 Pro compared sa iPhone 13. So saan ba tayo makakabili ng mga legit iPhone? Syempre dun sa mga binablog natin shop. So sa tatlong store na yan, ZMB Cellphone Accessories, CMB Gadgets, and of course Maling Gadget Shop. So maganda doon, sabihin nyo lang na panood nyo sa vlog ay automatic po meron pa kayong 500 pesos na cash discount. So kung interesado kayo sa dalawang smartphone na to or alin man sa dalawang smartphone na to, bisita na kayo dyan at hintayin nila kayo dyan, sabihin nyo na panood sa vlog, automatic yan, meron pa kayong discount.